Mga ka-amazing! Alam ba ninyo na sa ilalim ng napakalawak na karagatan ng Pilipinas, may mga isdang kasinlaki ng sasakyan, bus at maging ng isang buong bahay? Bilang isang bansang binubuo ng mahigit 7,000 isla, napapalibutan tayo ng ilan sa pinakamayamang bahagi ng karagatan sa buong mundo. Dito matatagpuan ang maliliit na isdang karaniwang nakikita sa palengke, ngunit narito rin ang mga higanteng nilalang na bihira nating masilayan. Ang ilan sa kanila ay mabibilis na mandaragit, ang iba naman ay tahimik na kumakain lamang ng plankton. May mga isdang mahalaga sa kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda, habang ang iba naman ay mahigpit na pinoprotektahan dahil nanganganib ng mawala. Kaya kung handa ka na ka-amazing, sabay-sabay nating alamin ang mga pinakamalalaking isdang matatagpuan sa karagatan ng Pilipinas. Tara, simulan na natin. Number 10. Maya-maya o Malabar Blood Snapper. May scientific name na Logenus malabaricus. Ang isdang ito ay maaaring lumaki ng hanggang 1 metro o mahigit 3 talampakan at umaabot sa naiulat na timbang na halos 7.9 kilos. Bagamat mas maliit ito kaysa sa ibang higante sa ating listahan, napakalaki na nito kumpara sa karaniwang maya-mayang nakikita sa mga palengke at restaurant. Ang malalaking specimen ay may matipunong katawan, mapulang kulay, malakas na panga at matutulis na ngiping ginagamit sa paghuli ng pagkain. Ang Malabar Blood Snapper ay karaniwang naninirahan malapit sa bahura, mabatong ilalim at malalim na bahagi ng continental reef. Naiuulat itong matatagpuan sa lalim na humigit kumulang 12 hanggang 100 meters. Ang mga batang isda ay maaaring manatili sa mas mababaw na lugar, samantalang ang mas malalaki at matatandang specimen ay lumilipat sa mas malalim na tubig. Kumakain ito ng maliliit na isda, hipon, alimango, pusit at iba pang hayop na kaya nitong biglain gamit ang mabilis na pag-atake. Napakahalaga ng maya-maya sa Pilipinas dahil isa ito sa mga pinahahalagahang isdang pagkain. Madalas itong ihain bilang inihaw, pinarito, sinigang, sweet and sour o steamed fish. Gayunpaman, mabagal lumaki at posibleng mabuhay ng ilang dekada ang malalaking snapper. May naiulat na maximum age na 48 years para sa species na ito. Ibig sabihin kapag palaging nahuhuli ang malalaking breeding adults, matagal bago sila mapalitan ng bagong henerasyon. Number 9. Giant Trevally o Talakitok. May scientific name na Caranx ignobilis. Sa number 9, ka-amazing, ang dambuhalang Giant Trevally o mas kilala sa tawag na malaking talakitok. Ito ang pinakamalaking miyembro ng grupo ng mga Trevally. Maaari itong umabot hanggang 1.7 meters o halos 5 talampakan at 7 pulgada. Habang ang pinakamalaking naiulat ay may timbang na umabot sa humigit kumulang 80 kilos. Isipin ninyo ka-amazing, may mga talakitok na maaaring kasing bigat ng isang adult na tao. Makikilala ang Giant Trevally sa malaki at matipunong katawan, makapal na ulo, malakas na buntot at matatarik na bahagi ng noo. Ang kulay nito ay maaaring pilak, kulay abo o halos itim, lalo na sa matatandang lalaking isda. Karaniwang naninirahan ng adult sa malinaw na lagoon, coral reef, reef channel, offshore bank at mabatong bahagi ng dagat. Ang mga batang Giant Trevally naman ay maaaring matagpuan sa estuaryo at bakawan bago sila lumipat sa mas malawak na karagatan. Isa itong mabilis, agresibo at napakalakas ng mandaragit. Kumakain ito ng isda, alimango, ulang at iba pang lamang dagat at madalas mangaso sa gabi. Kilala rin ito sa sport fishing dahil sa sobrang lakas nitong lumaban kapag nasabit sa kawil. Kailangang mag-ingat sa pagkain ng napakalalaking Giant Trevally mula sa ilang lugar dahil maaari silang magkaroon ng ciguatoxin, isang lasong naiipon sa food chain ng coral reef at hindi basta nawawala kahit lutuin ng isda. Number 8. Mahi-mahi o dolphin fish. May scientific name na Corephina hipporus. Sa number 8, ka-amazing, ay ang makulay at napakabilis na mahi-mahi na tinatawag ding common dolphin fish. Hindi ito dolphin at hindi rin ito mammal. Isa itong tunay na isda.
Maaari itong umabot sa maximum na haba na humigit kumulang 2.1 meters o halos 7 talampakan at may naiulat na timbang na hanggang 40 kilos. Ang karaniwang nahuhuli ay mas maliit, ngunit ang malalaking lalaki ay may mataas at halos parisukat na noo. Isa sa pinakamagandang katangian ng mahi-mahi ay ang matitingkad nitong kulay. Maaari itong magkaroon ng kombinasyon ng matingkad na berde, asul, dilaw at gintong kulay habang buhay pa at masiglang lumalangoy. Ngunit mabilis na kumukupas ang mga kulay nito matapos itong mahuli. Naninirahan ito sa maiinit na bahagi ng Atlantic, Indian at Pacific Oceans at madalas makita malapit sa ibabaw, lalo na sa paligid ng lumulutang na kahoy, seaweed, payaw at iba pang bagay na pinamumugaran ng maliliit na isda. Mabilis lumaki ang mahi-mahi, ngunit maikli lamang ang buhay kumpara sa maraming malalaking isda. Ang maximum reported age nito ay humigit kumulang 4 na taon. Kumakain ito ng flying fish, pusit, maliliit na tuna, sardinas, crustacean at iba pang mabilis lumangoy na hayop. May dokumentadong mahi-mahi fishery sa Babuyan Channel at iba pang bahagi ng bansa. Kaya mahalaga rin ito sa mga mangingisdang gumagamit ng trolling line, handline at payaw. Number 7. Yellowfin Tuna. Sa number 7, kaw-amazing ang yellowfin tuna o sa scientific name nito na Thonus albacares. Isa sa pinakamahalagang commercial fish sa Pilipinas. Maaari itong umabot sa maximum na naiulat na 239 centimeters o halos 8 talampakan ang fork length at may maximum published weight na humigit kumulang 200 kilos. Nakikilala ito sa pahabang katawan, madilim na kulay asul sa likod, pilak na tiyan at matingkad na dilaw na dorsal at anal fins. Sa malalaking specimen, humahaba ng husto ang pangalawang dorsal fin at anal fin. Dinisenyo ang katawan ng yellowfin tuna para sa mabilis at tuloy-tuloy na paglangoy. Mayroon itong makitid na buntot, malalakas na kaalaman at streamline na hugis na nagpapababa ng resistance sa tubig. Isa itong highly migratory species na naglalakbay sa tropical at subtropical na karagatan. Karaniwang nananatili ito sa itaas na bahagi ng dagat at bihirang mahuli ng mas malalim sa humigit kumulang 250 meters sa tropiko. Dahil sensitibo ito sa mababang oxygen. Kumakain ito ng pusit, sardinas, flying fish, crustacean at iba pang tuna. Malaki ang papel ng yellowfin tuna sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa National Tuna Management Plan ng BIFAR, napakalaking bahagi ng pambansang tuna production at nakasentro sa Mindanao, partikular sa paligid ng Gensan. Hanggang 2026, may mga BIFAR-approved establishments sa General Santos na nagpoproseso ng fresh, chilled at frozen yellowfin tuna bilang loin, steak, fillet, cubes at iba pang produktong iniluluwas. Ngunit mahalagang tiyaking sapat na ang laki ng isda bago hulihin upang makapagparami muna ang populasyon. Number 6. Giant grouper o higanteng lapu-lapu. Meron itong scientific name na Epinephelus lanceolatus. Kilala rin bilang Queensland grouper at sa Pilipinas ay kabilang sa malawak na grupong tinatawag na lapu-lapu. Maaari itong umabot sa maximum na haba na humigit kumulang 2.7 meters o halos 9 na talampakan at tumimbang ng hanggang 400 kilos. Ito ang kinikilalang pinakamalaking bonefish na regular na naninirahan sa coral reef ecosystem. Makapal, bilugan at napakalakas ng katawan ng giant grouper. Mayroon itong napakalaking bibig na kayang bumuka ng maluwang upang higupin ng prey. Hindi ito kailangang humabol ng napakalayo. Madalas itong nagtatago sa kuweba, shipwreck, ilalim ng bato o madilim na bahagi ng bahura at biglang susunggab kapag may dumaan na pagkain. Kumakain ito ng isda, alimango, spiny lobster, maliliit na pating, ray at iba pang malalaking hayop sa reef. May mga pagkakataon ding pumapasok ito sa estuaryo at harbor. Bagamat dambuhala, mabagal lumaki ang giant grouper at nangangailangan ng maraming taon bago maging ganap na adult. Dahil dito, mahina itong makabawi habang labis na hinuhuli. Hinahanap ito para sa mamahaling live reef fish trade. Ngunit kailangang maging maingat sa pinagmulan at legalidad ng ibinibentang specimen. Mahalaga rin ang malalaking grouper sa balanse ng reef dahil sila ang ilan sa pangunahing mandaragit na kumokontrol sa dami at kilos ng ibang hayop.
Number 5, Blue Marlin o Malasugi. Macaira mazara ang scientific name nito. Ang Indo-Pacific Blue Marlin ay isa sa mga isdang karaniwang tinatawag na malasugi sa Pilipinas. Maaari itong umabot sa maximum na naiulat na haba na humigit kumulang 5 metro o higit 16 na talampakan. Ang published weight sa fish-based entry para sa Indo-Pacific form ay 170 kilos. Ngunit maaaring mag-iba ang mga record depende sa taxonomy at paraan ng pagsukat. Makikilala ang Blue Marlin sa mahaba at matigas nitong bill o nguso, matipunong katawan at madilim na asol na likod. Ang bill nito ay hindi lamang ginagamit bilang sibat. Maaari nitong iwasiwas ang matulis na nguso sa isang grupo ng isda upang masugatan, malito o mapabagal ang biktima bago ito kainin. Pangunahing pagkain nito ang tuna-like fishes, pusit, mackerel at iba pang mabilis lumangoy na hayop. Madalas itong nag-iisa, bagamat ang mas maliit na individual ay maaari ring makita sa maliliit na grupo. Ang Blue Marlin ay isang pelagic at highly migratory fish na mahilig sa mainit at malalim na karagatan. Maaari itong lumapit sa mga isla kung saan biglang lumalalim ang seabed, gaya ng mga offshore drop-off. Napakahalaga nito sa sport fishing dahil sa bilis, lakas at kakayahan nitong tumalon mula sa tubig habang nakikipaglaban. Ngunit dahil isa itong malaking predator na mabagal mapalitan, kailangang limitahan ang pagkuha ng juvenile at breeding adults at suportahan ng responsible fishing at catch and release practices. Number 4, Megamouth Shark. Ang misteryosong megamouth shark o mas kilala rin sa scientific name nito na Megachasma pelagios. Ito ang ipinalit natin sa Great White Shark dahil may malinaw na mga record ng megamouth mula sa Pilipinas. Ayon sa Fishbase, may maximum recorded length ito na humigit kumulang 5.49 meters para sa male o unsexed specimen, habang may tala ng female na umaabot sa 7.09 meters o mahigit 23 na talampakan. May napakalaking ulo, malambot na labi at napakalapad na bibig ang kakaibang pating na ito. Sa kabila ng nakakatakot na pangalan at itsura nito, hindi ito aktibong nangangaso ng tao o malalaking hayop. Isa itong filter feeder na kumakain ng krill, copad, jellyfish, maliliit na crustacean at posibleng maliliit na isda sa gitnang bahagi ng tubig. Karaniwan itong naninirahan sa malalalim na karagatan, madalas sa lalim na 120 hanggang 166 meters. Ngunit naitala na rin ito mula sa mas mababaw hanggang sa napakalalim na bahagi. Ipinapalagay na umaakyat ito sa gabi kasunod ng vertical movement ng plankton. Napakabihira nitong makita ng buhay, kaya marami pa ring hindi alam ang mga scientists tungkol sa haba ng buhay, populasyon at breeding behavior nito. Gayunpaman, mas maraming specimens ang naitala sa Western Pacific, kabilang ang Japan, Taiwan, Indonesia at Pilipinas, kaysa sa maraming ibang rehiyon. Kadalasan ay hindi sinasadyang nasasabit ang megamouth sa net, longline o iba pang fishing gear. Nasa least concern category ito sa kasalukuyang global assessment. Ngunit nangangailangan pa rin ng maingat na monitoring dahil kakaunti ang datos tungkol sa tunay na populasyon nito. Number 3, Tiger Shark o mas kilala rin sa scientific name na Galiocerdo cuvier. Sa ating number 3 kaw-amazing, karaniwang nasa 3 hanggang 5 metro ang malalaking adult, ngunit may maximum length na naiulat sa Fishbase na umaabot sa humigit kumulang 7.5 meters o halos 25 talampakan. Ang maximum published weight ay nasa mahigit 807 kilos. Tinawag itong tiger shark dahil sa may itim na guhit at batik sa katawan ng mga batang specimen na unti-unting kumukupas habang tumatanda. Napakalawak ng diet ng tiger shark. Kumakain ito ng isda, ray, maliliit na pating, sea turtle, sea snake, seabird, pusit, crustacean at bangkay ng malalaking hayop. May napakalakas itong panga at ngiping may pahilis at may serration na gilid. Kaya kaya nitong hatiin ang matigas na shell ng pawikan. Karaniwang aktibo ito sa gabi at maaaring lumapit sa reef, bay, estuaryo at mababaw na baybayin upang maghanap ng pagkain. Gayunpaman, maaari rin itong lumangoy ng malayo sa bukas na karagatan. Bagamat isa ito sa mga shark species na kailangang pag-ingatan, hindi ibig sabihin na kusa naghahanap ito ng tao
upang kainin. Karamihan sa interaksyon ay nangyayari kapag nagkakasabay ang tao at pating sa kanilang feeding area. Sa karagatan, mahalagang tiger shark bilang apex predator dahil inaalis nito ang mahihina at may sakit na hayop at nakakatulong sa pagpapanatili ng balanse ng marine food web. Ang problema, mabagal ang reproduction ng malalaking pating, kaya mahirap mapalitan ang mga nahuhuli para sa laman, palikpik, balat at panga. At narito na tayo sa number 2, Kaw-Amazing! Oceanic Manta Ray o Higanteng Pagi. May scientific name na Mobola birostris. Sa number 2 natin, Kaw-Amazing! Sa Pilipinas, maaari itong tawaging pagi o salanga. Ang pinakamalaking naiulat na desk width nito ay humigit kumulang 9.1 meters o halos 30 talampakan, habang ang maximum published weight ay umaabot sa humigit kumulang 3,000 kilos o 3 tonelada. Para itong napakalaking pakpak na lumilipad sa ilalim ng tubig. Sa harapan ng manta ray ay may dalawang cephalic fins na tila mga sungay. Kapag kumakain, ibinubukan nito ang mga palikpik na ito upang gabayan ng tubig, plankton at maliliit na organism papasok sa bibig. Sinasala naman ng mga espesyal na bahagi ng hasang ang pagkain mula sa tubig. Hindi tulad ng ilang stingray, ang oceanic manta ray ay walang nakakatakot na makamandag na tinik sa buntot at itinuturing na harmless sa tao. Maaari itong makita malapit sa productive coastlines, offshore islands, seamount cleaning station at lugar na may malakas na upwelling. Naitala ang oceanic manta ray sa Pilipinas kabilang ang photographic record mula sa Dumaran Island. Classified ito bilang endangered dahil sa matinding pagbaba ng populasyon sa maraming lugar. Sa Pilipinas, ipinagbabawal sa ilalim ng Fisheries Administrative Order No. 193 ang paghuli, pagpatay, pagbebenta, pagbili, pag-aari, pagbiyahe o pag-export ng whale shark at manta ray. Ang hindi sinasadyang mahuli ay dapat pakawalan agad ng buhay at hindi sinasaktan. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, Kaw-Amazing! Number 1, butanding o whale shark. Ito ang pinakamalaking nabubuhay na isda, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Maraming napakalaking sukat ang naiulat, kabilang ang hanggang 18 to 20 meters. Ngunit ayon sa Fishbase, ang humigit kumulang 12 meters ang kabilang sa pinakamaasahang na sukat ng napakalaking specimen. May country field guide record din na naglilista ng hanggang 20 meters at timbang na maaring umabot sa maraming tonelada. Bagamat tinatawag na whale shark, hindi ito balyena. Isa itong pating at sa makatuwid ay isang isda na humihinga sa pamamagitan ng hasang. Napakalaki ng bibig nito, ngunit maliit lamang ang ngipin. Kumakain ito sa pamamagitan ng pagsala ng plankton, krill, fish eggs, maliliit na isda at iba pang organismo mula sa tubig. Makikilala ang bawat butanding sa kakaibang pattern ng puting tuldok at guhit sa katawan. Parang fingerprint na walang eksaktong kapareho sa ibang individual. Isa sa pinakataniyag na lugar para sa butanding sa Pilipinas ay ang Donsol, Sorsogon at ang mas malawak na Ticao-Burias Pass Seascape. May mga aggregation at sightings din sa Southern Leyte at iba pang bahagi ng bansa. Sa isang survey sa Donsol noong 2021, 144 encounters ang naitala sa loob ng 27 survey days at 26 na bagong individual ang nakilala sa kanilang spot patterns. Ngunit endangered ang butanding at mahigpit itong protektado sa Pilipinas. Ipinagbabawal ang paghuli, pananakit at pagpatay rito. Kaya ang pinakamagandang paraan upang makita ito ay sa responsable at hindi mapaminsalang wildlife tourism. At dahil nakarating ka sa puntong ito, meron akong bonus fact sa'yo, Kaw-Amazing! Alam ba ninyo na isa sa pinakamalalaking butanding na naitala nitong mga nakaraang taon ay natagpuan sa Karachi, Pakistan? Noong February 2024, isang higanting whale shark na may habang humigit kumulang 36 na talampakan o 11 meters ang natagpuang patay at inanod malapit sa baybayin ng Karachi. Tinatayang tumitimbang ito ng humigit kumulang 15 tons, kaya kinailangan ng mabibigat na kagamitan at dose-dose ng tao upang maiangat ito mula sa tubig. Ayon sa mga eksperto, wala itong palatandaan ng sinadyang panghuhuli,
At pinaniniwala ang namatay ito sa natural na dahilan bago inanod patungo sa dalampasigan. Muling ipinakita ang pangyayaring ito kung gaano kalaki ang maaring abutin ng butanding, ang pinakamalaking isda sa buong mundo, at kung bakit napakahalaga ng patuloy na pangangalaga sa mga higanteng nilalang na ito sa ating mga karagatan. Mula sa maya-mayang umaabot sa 1 metro hanggang sa butanding na maaaring kasinlaki ng isang malaking bus. Tunay ngang napakaraming hiwaga at dambuhalang nilalang ang nagtatagpo sa ilalim ng ating mga karagatan. Ngunit tandaan, ang tunay na kayamanan ng mga isdang ito ay hindi lamang nasusukat sa kanilang laki o halaga sa pamilihan. Mahalaga ang bawat isa sa balanse ng marine ecosystem at sa kabuhayan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Kaya suportahan natin ang tamang pangingisda, proteksyon sa coral reef, pagbabawas ng plastic waste at pagsunod sa mga batas para sa endangered marine animals. Kung nais mo pa ng mga wow-amazing videos, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.